Hello guys, ipapakita ko sa inyo ang bago at kakaibang versyon ng tinolang manok. So bago ang lahat, himayin muna natin yung dahon ng malunggay. Ang iba naman, dahon ng sili ang ginagamit. So ako, pinipili ko ang dahon ng malunggay kasi mas makakain siya ng mga bata at saka masustansya pa. Sa paghihiwa ng sayote, ganito naman yung ginagawa ko para hindi kumapit yung katas niya sa aking kamay. Pagkatapos natin itong balatan, pwede natong hiwain ng tamang laki lamang para mabilis lang itong maluto. Kung ayaw nyo ng sayote, pwede rin naman kayong gumamit ng papaya. Ganito ko lang hinihiwa yung sayote, may katamtamang laki lamang. Isunod naman natin hiwain yung sibuyas at saka yung luya. Hindi ako gagamit ng bawang at lalo na ng mantika kasi hindi naman ako magigisa sa pagluluto ko ng tinola. Ganito naman ang ginagawa ko sa paghimay ng manok. Tinatanggal ko yung mga taba-taba niya at inaalis ko yung balat kasi masyado itong mataas sa kolesterol. Ang iba naman hindi nila ito tinatanggal kasi ito daw ang mas masarap dito. Pero sa akin, ginagawa ko talaga to kahit matrabaho kasi para maging safe at healthy yung kakainin natin. Pagkatapos ko itong balatan, magpapakulo na ako ng tubig. Maglalagay na ako ng tubig sa kaserola at dito ko na ilalagay yung sibuyas at saka yung luya. Sa pagluluto ko ng tinola, hindi ko na ito ginigisa. Pinapakuluan ko lang yung luya at saka yung sibuyas bago ko ilagay yung manok. Sa ganitong paraan kasi maiiwasan ko na hindi gaanong mamantika yung sabaw. Isunod na natin ilagay yung sayote. Hayaan lang muna natin itong maluto bago natin isunod yung iba pang mga sangkap. Maglalagay nga pala ako dito ng chicken cubes pampadagdag ng lasa at lalagyan din natin ito ng konting paminta at saka ng asin or pwede po kayong gumamit ng patis. Kapag malapit ng maluto, ilalagay na natin yung dahon ng malunggay. Kapag kumulo na ulit, pwede na itong hanguin para hindi ma-overcook
yung dahon ng malunggay. So ito na guys, ang kakaibang version ng tinulang manok.